Hello guys, magandang araw guys. Meron akong repair ngayon isang washing with dryer. Ito guys. Papakita ko na sa inyo ang aking technique. Paki-share naman po, paki-follow, paki-like po. Tapusin niyo po yung video para mas maganda po. Ito po yung technique ko. Magpapalit po ako ng dryer kasi ang dryer nito ay nabasa na ng tubig. Ano po? Ito guys, kakabit ko na siya. Yan. Ito na yung pinakapaan ng dryer. Yan. Ayan po. Yan. Pinasok ko ng tubig. Yan, ganyan kaitim. Galing yan sa drain dito. Ayan o. Tuloy-tuloy ang tubig o. Nagkaroon na nga ng dumi. Nagkaroon na ng leak. Yan. Ayan siya guys, itong lock na to hindi to pwedeng mawala. Ayan. Hindi yan pwedeng mawala guys. Pag nawala to, yari ang dryer, hindi tatakbo ng maayos. Ayan. Guys, ito na siya guys. Ayan. Maandar na. Ayan guys. Maandar na yan. Wala na kasing brake yan kasi sira na yung itong switch nya. Pero gumagana pa to. Ayan. Mag-o-off pa yan. Ayos na guys, pwede na. Kaya nasira yan kasi yung tubig sa washing, nakataas yung hose. Nakataas yung hose, yung tubig sa washing, naka-drain. Pagtaas ng hose, naka-drain. Pumasok dito, nabasa ng tubig yung motor, kaya nasira. Ngayon, meron na siyang sapin. Para kahit mabasa ng tubig, tuloy-tuloy lang yung tubig, hindi kaagad. So guys, ano po, ganito po yung ginagawa ko pag nagpalit na ako ng motor ng dryer. Ayan na po yan. May sapin na po yan para kahit in case na tumulo yung tubig, ay tuloy-tuloy lang dadaan dyan yung tubig. Hindi mababasa yung makina, yung motor. Hindi yan mababasa. Kasi bago yan. Hindi yan pwedeng mabasa. Ayan guys. Kasi dati, wala naman talaga tong ganitong sapin. Pero ito ay technique ko to. Sa tagal ko nang nag-aayos ng washing at saka dryer, yan ang pinakamatagal masira. Kapag meron yan sapin, hindi ka agad papasukin ng tubig, hindi mababasa yung makina. Yan. Tatandaan nyo lang tong mukhang to. Paki-follow po ulit. Salamat.